Naglalaro po ito ngayon ma'am sa 50 to 100,000. Kasi gawa po to sa purong pilak. Ayon sa isang coin master, ang 50 centavos 1964 na pera ng Pilipinas ay 50,000 hanggang 100,000 daw ang halaga nito. Yan ba ay totoo? Sino kaya ang coin master na ito? At yan po ang ating pag-aaralan sa bidyong ito. Lamang ang may alam. Mayroon ngayong bagong pauso. Mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan, sa usapang barya sila'y walang alam. Magandang panahon po sa inyo mga idol, mga ka-more than treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating pag-aaralang muli ang isa pong tinuro ng isang coin master at alam na alam daw niya ang legit at hindi legit na coins. Tinuro niya po dito yung isang klase ng barya at ito daw po ay napaka-mahal. So ito po ang kanyang video. 50 centavos, 1964. Ano daw po? Ito daw po yung 50 centavos 1964 na barya. Kasunod? Napakataas po ng value nito. At sinabi niya po, napakataas daw ng value nito. Bakit kaya napakataas ng value nito at bakit niya kaya sinabing napakamahal? Tignan po natin. Kasi gawa po to sa purong pilak. Ano daw? Gawa daw po yan sa purong pilak. Ano ba ang pilak? Silver sa English. Ano po? Yan daw pong coins na pisong, na 50 centavos. Yan daw pong coins na 50 centavos 1964. Ang sabi po ng isang coin master at alam na alam niya ang mga legit na barya at hindi legit, ang sabi na yan daw po ay gawa sa purong silver o purong pilak. Take note mga ka-more than treasure. Yan pong detalyeng yan ay mula sa isang coin expert na si William Villanueva. Paano niya po kaya nasabing ito ay purong silver o paano niya nasabing ito ay gawa sa purong pilak? Tignan nga po natin ang picture. So yan po yung picture niya. Babaeng nakatayo, may logo ng Republika ng Pilipinas sa likod. At ang kanyang taon ay 1964. Gusto ko pong malaman sa inyo, mga ka-more than treasures, mga idol, ang ganyan pong coins o barya na pera natin, 1964, 50 centavos, ay hindi po yan gawa sa pilak o silver. At take note po ha, wala po yaang halo na kahit konting silver. 0% po yan ng silver. Yan po ay gawa sa copper at saka nickel. Pinaghalo na tanso at saka nickel. Nikilado na, tanso pa. Okay? Ngunit, balikan nga po natin ang sinabi ng isang coin master. Tingnan niyo po. Purong pilak. Gawa daw po yan sa purong pilak o silver. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo.
wala po yang halo kahit na kapiraso o konting porsyento ng isang content na silver o ng pilak. Ngayon, nasa sa inyo na, mga ka-more than treasures, taong bayan, kung kanino kayo maniniwala sa isa bang coin expert at alam na alam daw niya ang mga legit at hindi legit na coins, o dito kayo maniniwala kay More Than Treasures na naghahamon sa mga coin expert at saka coin master, naghahamon harapan social media, patunayan kung sino ang tunay na coin expert. Kung sinong matalo, buburahin ang YouTube channel, buburahin ang FB page kung sino ang matatalo. Ngayon, bakit kaya sinabi ni William Villanueva na siya daw po ay coin master? Meron bang coin master na walang kaalam-alam pagdating sa usapang barya? Sinabi niya na ito ay gawa sa purong pilak, purong silver. Samantalang ang katotohanan, kahit na po kaunting porsyento ng silver at pilak, wala pong lahok yan sapagkat yan ay pinaghalong nikilado at saka po tanso. Paano siya naging coin expert, coin master? Meron bang coin master na walang kaalam-alam sa isang barya? Baka master ng sablay na naman. Ano po? Talagang magkamag-anak yata itong dalawang to ni coin master at saka ni coin expert. Yan dalawang yan. Alam niyo po ba mga ka-more than treasures, kaya ko pong patunayan, kaya po nating patunayan na walang kaalam-alam pagdating sa usapang barya yang nagpapakilala na siya daw si coin master William Villanueva. Kahit saan kami magharap, kahit saan kami makarating, kaya po nating patunayan na si William Villanueva ay coin master ng sablay at wala po yang kaalam-alam pagdating sa usapang barya. Ang tanong, kung lalaban ba sila o tatanggapin nila ang hamon natin. Ano po? So, uulitin ko po sa inyo, hindi po tayo magtuturo ng hindi natin alam. Hindi po tayo magtuturo ng hindi natin kabisado at kaya natin niya ang patunayan. Magkano kaya ang halaga? Kasi ang sabi ni William Villanueva ay napakataas daw ng halaga ng 50 centavos 1964. Tingnan nga natin kung magkano ang halaga, sabi niya. Naglalaro po ito ngayon, ma'am, sa 50 to 100,000. Magkano daw po? 50,000 to 100,000. Wow, napakamahal. Sino man po sa inyo ang mayroong ganyan na coins? 50,000 to 100,000 pesos daw. So ito, hamunin ko si William Villanueva. Pirmahan tayo with notaryo. Ibebenta ko sa iyo ang ganyan kong mga coins. Hindi ko sasabihin kung ilang piraso. Pero ang sabi mo, 50,000 to 100,000 pesos. Bigyan na kita ng malaking partida at discount. 5,000 na lang ang isa. Pirma tayo sa kasunduan na bibilhin mo ang lahat ng aking mga coins para walang atrasan at wala pong ayawan. Bilhin mo. Upang sa gayon ay mapatunayan mo sa buong mundo na ikaw talaga ay coin master. At alam na alam mo ang mga legit at hindi legit na barya. Kaya dapat tanggapin mo ang hamon ko. Bilhin mo ang lahat ng aking 50 centavos na 1964 Philippine coins. Sabi mo, 50,000 hanggang 100,000. May kausap pa nga po siya dun eh. Ano po? May kausap siya. Grabe. Ganun kamahal. Wala naman pala siyang kaalam-alam. Patuturo pa. So kapag ikaw ay kumasa sa akin, makakamura ka na, kaibigan. Makakamura ka na sa iyong pagbili sa akin sapagkat 5,000 ko lang sa iyo ibibigay. Pero with notaryo. Kung ilang piraso ang maibebenta ko sa iyo, bayaran mo sa 5,000. Ngayon, ang sabi mo mahal sa market,
sa bentahan, ay di samahan mo ko sa sinasabi mong namimili. 5,000 na lang din, gawin mong 5,500 para meron kang tubo na 500. Ang laki po ng partida ko sa iyo ha, ang laki ng discount mo. From 100,000 to 5,000, gaano kalaki? Okay? So, tulungan mo kong ibenta sa sinasabi mong bagsakan. Yang sinasabi mong napakamahal na 50 centavos. Kapag hindi mo yan napatunayan, isa ka din sa katulad ni Alan Bartolome na hanggang daldal lang, hanggang turo lang, wala naman palang kaalam-alam. Kahulian, ito po ang kanyang sinabi. Comment po kayo guys about Ano daw po? Mag-comment daw po kayo sa bidyong ito. So mga Kamordan Treasures, mga taong bayan na makapanood ng bidyong ito, ang sabi ng isang coin master at alam na alam niya ang legit at hindi legit na coins, ang sabi po niya sa kanyang video, mag-comment daw po kayo sa bidyong ito. Ako, mga Kamordan Treasures, mga taong bayan, hindi ako magko-comment sa video niya. Magko-comment ako doon sa gumawa ng video. Ang akin lamang comment sa gumawa ng video, kung ikaw ay walang kaalam-alam, sa iyong tinuturo ay manahimik ka na lang at magtanim ka ng kamote dahil sisiguraduhin ko sa iyo, bandang huli, sandamakmak na kahihiyan na aabutin mo, mapapatulad ka kay Alan Bartolome. Ni isa sa hamon ng video ko, hindi kayang sagutin sapagkat ang katotohanan, sila ay walang kaalam-alam pagdating sa usapang barya. Kaya kong patunayan kahit saan, kahit kailan, wala silang alam. Sa mga bagong dating dito sa ating channel, kung nagustuhan nyo, pakisubscribe nyo po ang ating channel. Pakihit nyo po notification bell upang lagi kayong update sa mga bagong nating video. Lahat po ng video na yan, ng isang nagpapakilalang Coin Master, pag nakita kong mali, gagawa natin ng content. At yung kay Alan Bartolome, bawat video niya, gagawan din po natin ng content pag alam nating may mali. Kung wala naman, bakit natin sila tutuligsain, di ba? Hindi tayo pwedeng tumuligsa sa mga walang mali, sapagkat lalabas tayong naiinggit. Pero kung ating ginagawang content ay talaga namang mali sila, paano tayo naiinggit? Naiinggit ba tayo sa mga mali? Naiinggit ba tayo sa mga walang alam? Hindi natin pwedeng kainggitan ang mga walang alam. Ang kinaiinggitan, yung matatalino at magagaling. Ano po? Kaya yung mga nagagaling-galingan at wala naman palang kaalam-alam, tutulig sa inyan ni More Than Treasures, the Kuliglig Hunter. Kung may tanong pa kayo, comment po kayo sa ating comment section. Meron po tayong FB page, doon tayo mag-usap kung may mahalaga tayong usapan. Paki-like and share sa lahat ng inyong mga kaibigan, kakilala, upang sa gayon, malaman nila nang nagpapakilalang Coin Master ay isa pa lang, mas magaling pa yung nanonood sa kanya. See you on our next video. God bless po. Lamang ang may alam.